So what's up mga kabayan, welcome back sa ating panibagong video, and this is Ilonggo based in Europe, and I'm currently living and working here in Croatia, Europe mga kabayan, no? So mga hindi pa nakakaalam mga kabayan, sa mga nagtatanong, mga bagong subscriber natin dyan, no? Nandito po ako ngayon sa Croatia, Europe mga kabayan, no? Kasi marami pa ako nakikita na nagtatanong kung saan location ako. So nandito ako sa Croatia, Europe mga kabayan, no? So for today's vlog mga kabayan, no, kasi marami din nagtatanong, no, na kung magkano ba daw yung sahod ng housekeeping dito sa Croatia mga kabayan, no. Yan ang maraming tatanong kasi most sa ating mga kababayan talaga ang mga trabaho is housekeeping, cleaner, no, kahit cross country or sang galing pa yung Pilipinas mga kabayan. So yun ang pinaka mga basic na trabaho na pwedeng applyan, no, kahit no experience with experience mga kabayan. So magkano nga ba yung sahod dito sa Croatia? Yun ang pag-uusapan natin mga kabayan dito sa aking YouTube channel. So bagong lahat, mag-i-intro mo. What's up mga kabayan, yun na nga mga kabayan, no? Sa mga bagong subscriber natin dyan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, click notification bell mga kabayan para ma-notify kayo sa mga susunod na mga vlog natin dito sa Croatia mga kabayan, no? Sa mga lumang subscriber natin dyan, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta mga kabayan, no? Sa mga hindi nag-skip ng ads dyan, baka naman maraming salamat sa inyo mga kabayan, laking tulong sa akin yan. And thank you so much kasi naritsa natin ang 10.7k subscriber, mag-11k na tayo mga kabayan, no? Maraming salamat sa inyo. Yun na mga kabayan, ang topic natin for today's vlog mga kabayan is all about housekeeping mga kabayan or cleaner, kung magkano ba daw sinasahod dito ng mga housekeeping dito sa Croatia, Europe mga kabayan. Nakadepende yan talaga sa mga agencies dito or company mga kabayan pinapasukan ninyo. Sa Croatia nakabase yung inyong mga sahod mga kabayan, kasi dito sa Croatia is more on agencies mga kabayan, no? Dumadaan talaga ng agency kung saan galing ka man ng sulok ng mundo, basta dumaan ka ng agency mga kabayan dito sa Croatia. May ano yan, may kinukuha din yung agency sa atin, no? Yung baga tawag nito 50 or ano ba 60-40 o ano ba 60-40 o 70-30 mga kabayan yung ano yung sa agency mga kabayan ang nangyayari. So yun nga, hindi ako housekeeping dito, wala akong experience dito sa Croatia as housekeeping mga kabayan, pero I have a lot of friends naman na housekeeping or mga kasama ko sa hotel, no. And dito sa Croatia mga kabayan, nakadepende yan sa ano pala sa hotel na pinapasukan ninyo, sa kung saan kayo na housekeeping mga kabayan, outdoor, indoor mga kabayan na housekeeping. Nakabase yung sahod ninyo mga kabayan, no. So yung sinasahod mostly ng mga housekeeping dito is umabot sila ng 650 euro to 1,000 euro mga kabayan if under ka ng agency, kasi nga kinakatasan pa yung tax ninyo, insurance, no, binabawasan yan mga kabayan. So may dalawa tayong insurance na dito sa Croatia. Yun ba yung blue and red insurance mga kabayan. Yung sa blue naman is for check up lang, no, mga pwedeng pang dental mga kabayan. Pero yung red insurance naman, yung mga ma-admit ka na kung anong mga malalang sakit mga kabayan, so wala kang babayaran kasi bayad mo na insurance mo. And pag direct hired ka naman mga kabayan, depende din yun sa company or sa agency na pinapasukan ninyo, or direct hired ka ng agency or direct ka sa isang hotel mga kabayan, ang sinasahod is 850 euro to 1,000 euro mga kabayan. Hindi pa kasama yung overtime dyan, no, kasi marami dito meron kami kasamahan dito na housekeeping na direct talaga siya. So nag-start siya ng 850 euro plus may overtime pa, no, may binabayad ng overtime. So umabot nga siya mga kabayan ng 1,100, 1,200 euro mga kabayan ng housekeeping. Nakadepende talaga yun sa hotel pinapasukan. Meron kasi mga hotel dito mga kabayan na malakas yung hotel, meron mga hotel dito na hindi naman masyadong malakas, no, sa mga isla at sa mga ibang seaside mga kabayan, no. So yun nga mga kabayan, yung sinasahod talaga dito is nakabase sa hotel. Hindi naman ang ano ko lang dito kasi
hindi siya naka-base kung ilang years ka na-experience as housekeeping mga kabayan, no? Hindi siya naka-base kung ilang years ka as a housekeeping, kung saan bansa ka manggaling. Yung sinasahod mo dito sa Croatia, kumbaga kung housekeeping ka, yun talaga yung minimum wage nila, no? Dito sa Croatia, 650 or 700 euro mga kabayan, no? Binibigayan. So may laking tulong, malaki na naman din yun sa Pilipinas mga kabayan. Umabot din naman ng 30 plus yung nasahod ninyo. Kung maganda naman trabaho niyo dun sa Middle East mga kabayan, tapos nag-apply kayo dito na as a housekeeping, no? So yun yung sinasahod mga kabayan, at least may idea kayo na kung magkano yung sinasahod dito ng housekeeping. At saka sa housekeeping mga kabayan, medyo mabigat dito sa Croatia ikumpara mo sa ibang housekeeping sa ibang bansa mga kabayan, or kumbaga sa Qatar mga kabayan, kasi galing ko ng Qatar, no? So magkaiba talaga, sobrang malaking difference mga kabayan. At dito kasi hinahayaan ka lang magsolo, maglinis ng rooms ng mga hotels mga kabayan, no? Kumbaga wala kang kasama, pero mostly dito mga kabayan, ano talaga yung kud ba kumbaga, yung daming rooms na binibigay sa inyo, no? Naka-plan mga kabayan dito sa Croatia, no? Yung mga rooms na lilinisin, mabigat, maraming mga kabayan nagrereklamo, no? Na pagdating ng summer season talaga dito sa Croatia, yun talaga yung pinaka mabigat na trabaho sa kanila, kasi nga merong mag-check-in, yung bagang pag-check out, tapos may papasok ulit, yung bagang kagad, linis kagad mga kabayan, no? Yung bagang meron kang tawag nito 10 minutes or 15 minutes sa paglinis. Minsan nga iba diskarte na mga kabayan, no? Meron silang mga diskarte dyan, no? Hindi naman natin alam kung ano mga diskarte nila, basta mabase lang yung trabaho. Pero kita ng mga Pilipino mga kabayan, kung kahit anong hirap ng trabaho na yan, pero kaya pa rin, nakangiti pa rin naman tayo, no? Kahit magsulo tayo magtrabaho mga kabayan, wala tayong dyan, basta as long as kaya natin matapos yung trabaho, no? Kasi marami itong mga kabayan na ang daming hawak na mga rooms. Minsan may hawak silang 25 to 30 rooms mga kabayan sa di ba? So malaking malaking dagok sa buhay mo yung bigyan ka ng 25 to 30 rooms mga kabayan, no? Nalilinisin sa buong 8 hours na duty mo na yun mga kabayan. So minsan may mga kabayan naman tayong tumutulong sa atin, no? Yung matapos sa kabilang room, tutulungan ka, no? So yun lang kagandahan dito mga kabayan as a housekeeping. Yun yan sinasabi ko, umaabot siya ng 650 euro to 1,000 euro plus mga kabayan. May kasamang overtime, libre pagkain, free food, accommodation, transpo mga kabayan. Pag sa mga isla or seaside ka, ma-assign, libre lahat yan mga kabayan, wala kayong bayad. Ang binabayaran niya lang is tax, insurance mga kabayan, yung sinasabi ko, insurance, no? At tawag nito, maganda talaga mag-apply as housekeeping kung meron ka talagang experience as housekeeping or cleaner mga kabayan. Kung galing ka man ng cross country, at least hindi ka naman ibago, no? Hindi ka naman ibago maghawak ng vacuum, hindi ka naman ibago maghawak ng mga kung ano ng mga equipments ng housekeeping mga kabayan. At least alam mo na kung paano gamitin, no? Dito kasi sa mga hotel kasi dito mga kabayan, pag talaga change ng mga cover, mga bedsheet, mga lahat mga kabayan, no? All around ka mga kabayan, no? Pwede ka nilang itapon kahit saan. Pwede ka din sa outdoor, no? Wala silang mga permanent talagang na plan mga kabayan na binibigay, kasi mostly dito mga kabayan natin is nagrereklamo na nga, no? May daming guests, tapos paiba-iba pa yung paiba-iba yung floor, hindi ka na consistent ba kung saan kang floor ilalagay. So alam ko yung iba dyan naka-experience yan dito sa Croatia, no? Sa mga nakapanood dito, yan ang mga experience ng ibang mga kabayan natin dito. So sana makatulong to mga kabayan yung vlog na to, no, sa inyo. At least may idea kayo kung magkano yung sahod dito sa Croatia ng mga housekeeping. May idea kayo, magbabalak kung punta dito, kung sure na ba talaga kayo na yun ang hanapain mong trabaho dito as housekeeping mga kabayan. So may mga vlog din ako dyan kung magkano yung sahod ng kitchen helper or cook mga kabayan. Panoorin nyo lang sa ating video kung may experience kayo ng mga ganyan. So para may idea kayo, no, mapunta dito sa Croatia mga kabayan, para
hindi na kayo ma-adjust ba kung meron kayong mga experience na ganyan. Kasi panghirap nga kasi dito mga kabayan pag hindi ka wala kang experience kung mga field na ganyan mga kabayan, kung sabak ka sa kung saan. Kasi dito sa Croatia mga kabayan, mostly mga agency dito, kahit wala kang experience mga kabayan, ipasok ka nila kahit saan mga kabayan, lalo't mga mabilis ka lang mabilis lang matuto mga kabayan, no? So tayo mga Pilipino, alam nila dito mga kabayan is mabilis tayong matuto, mabilis tayong maka-adapt na kanilang mga trabaho mga kabayan, hindi wala tayong experience. So yun na mga kabayan, no, nakakwento na tayo ng matagal. At sana makatulong sa inyo mga kabayan, no, kasi marami pa rin nagtatanong kung magkano nga talaga yung sahod ng housekeeping. So yun nga, sana makatulong sa inyo at saka may idea kayo mga kabayan, no? Patuloy tayo mga kabayan. So maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta dyan mga kabayan, no? And pagpatuloy natin tong mga content vlog natin, kung di dahil sa inyo din mga kabayan, no? At saka mag-comment kayo dyan mga kabayan kung ano yung mga suggestions ninyo, no? Kung may mga suggestions kayo dyan, comment kayo sa comment section natin para ma-vlog natin soon mga kabayan, no? Para may mga idea kayo mga kabayan, no, dito sa Croatia. Kasi alam ko marami pa rin nagpaplano, nagbabalak pumunta at mag-apply dito sa Croatia. Kasi itong Croatia kasi pinaka mabilis na maka-access ng mga foreign worker mga kabayan, no? May mga agency naghahawak talaga dito. So at least meron kayong mga kung stepping stone nyo kung gusto mo pumunta ng Italy, France, no, mga kabayan, kung saan Europe, Schengen countries pa yan. Pag makatungtong na kayo dito sa Croatia mga kabayan, makaking tulong yun sa inyo, big help talaga yan. Kung gusto nyo pumunta ng Spain mga kabayan, you can go travel basta may ID kayo ng Croatian. By bus mga kabayan, hindi na kayo dadaan ng aeroplano, no, mga kabayan, kasi pag sa airport kasi hanapan ka ng mga visas mga kabayan, pero pag nasa bus ka lang, ang hanapin na sa passport tsaka ID. So pwede na kayo tumawid anywhere dito sa Croatia, sa Schengen countries mga kabayan, no? So yun nga mga kabayan, sana nakatulong sa mga kabayan natin na nag-aabang mag-apply sa Croatia. So ayun nga mga kabayan, mostly apply sa Croatia. Yung housekeeping pala is seasonal job lang, ha, sinasabi ko sa inyo, seasonal job lang siya. So ano siya, mag-apply kayo dito is May mga kabayan. Kasi May pala mag-start ng summer dito, or April mga kabayan, nag-start yung summer season dito until October mga kabayan. So summer season lang. Meron naman dun sa Zagreb yung mga housekeeping, yung mga hotel na long term mga kabayan, no? May mga long term naman sa Zagreb. Sa sentro kasi yun, pag nasa seaside mga isla kayo, seasonal job lang talaga yung mga housekeeping mga kabayan. Depende sa agency or company or hotel na pinapasukan nyo kung i-absorb kayo for winter, no, mag-stay kayo. May iba naman pinapauwi ng Pilipinas, no, hindi pa kabayan yung utang. So yun ang mga kabayan, sana nakatulong, no. Maraming salamat sa inyo, and please mga bago dyan at sa mga dyan, please don't forget to subscribe my YouTube channel, click notification bell para ma-notify kayo for the next vlog natin. So paikot-ikot talaga yung kwento natin mga kabayan. So maraming salamat sa nakatulong sa inyo to. See you for the next vlog. Ciao.